Mga kalingap, dito tayo kay Dr. Labo. Pang Boy Scout to. Malungkot na Boy Scout ito. Umulan kasi ay. Ano kaya gagawin nito? Oh, ano ang iniisip niya? Ay! Grabe yung ano mo. Baril ba yan? Baril to. Red alert ako. Baril? Bakit pula yung ulo? Bandit lang to. Tres Marias oh. Tres Marias oh. Kung sino daw mananalo pa, kasabitan nito. Ah, lungkot ng Boy Scout na to oh. Nalungkot. Wala kasi kami ng isa, mga kalingap. Walang income. Walang income oh. Kalingap. Yeah. Maraming mga good comment doon sa ano sa interview ko sa iyo. Mga good comment about kay Darlene. Ano masabi mo doon? Salamat. Na-appreciate nila yung ano. Salamat. Na-appreciate nila yung magandang ginawa natin kay Darlene. At pasalamat ako ng marami na patuloy nilang sinusuportahan. Hanggat sa magtapos si Darlene, sana lahat ng video ni Darlene panoorin nila. Dahil lahat ng video ni Darlene kabang-abang. Siyempre maraming nagsasabi doon na pag nasa bahay na daw ang cellphone, pag nasa school, bawal daw dalhin. Ano masabi mo doon? Hindi ko naman pwedeng pakialaman yun. Yan ay pag-aari niya. At ayaw ko yung ganong stricto masyado sa gamit. Dahil sa bagay tama sila, pero hindi natin pwedeng gawin yan sa isang bata. Baka mag-backload at baka umalis. Mamaya lumayas yan, ikargo ni konsensya ko yan. So kahit siya ay napasok sa school, dala niya cellphone niya. Dahil parte na ng buhay niya yan. Kasi maraming sabi na ano, baka Kung papasok man siya sa school, dala niya. baka mawala daw. Kung Baka mawala din yung cellphone, baka hindi daw mag-focus sa pag-aaral kasi yun, may cellphone, hawak-hawak. nakapokus na ba? Ang mga kabataan ngayon, ito hindi sa yabang. Nung ang panahon ng anak ko, nag-aaral ang anak ko, hindi ko rin pinakikialaman yung pagsisilpon mo. Dahil sa katotohanan, doon siya kumukuha ng katalinuhan niya. Sa cellphone. Sa cellphone at saka sa TV, nakaharap. Nag-aaral siya, nakaharap siya. Ay, may anak eh. So mas ano pala Dok, mas advantage kung yung bata ay Dok, kung yung bata ay nakafocus sa cellphone at TV. Mas marami siyang matutunan doon. Mas marami. Ako na mismo nagsabi niya kasi yung anak ko ganoon na ginagawa. Lalo siyang nagiging matalino. Yan, buhay yan si Mrs. Love. Yung TV namin bukas, yung cellphone bukas. Habang gumagawa siya ng assignment. Ano? Nakasok siya po. Yan. Okay. Bakit nakabihis ka na? Hindi natuloy yung ano natin? Nabasa kasi ako. Nabasa ka tapos Nagbihis ako kasi rain or shine kasi yung ginawa natin. oo nga. Kaya nagpalit ako ng damit. Mulan kasi kanina malakas. Oo nga. Basang-basa tayo, no? Ano ko, hindi pa ako nakapagbihis ay. So matanong ko lang kuya, kumusta na yung pamilya doon? Lagi bang kinukumusta si si Darlene? Believe ako kay Marian. Lagi kinukumusta si Daddy. Kumusta na raw? Pumapasok ba? Sabi ko. Pero sabi niya dito si Daddy, si Asaria, yung kanyang anak. Pumunta daw si Chloe, sabi ko. Sa ngayon hindi ko muna ipakita sa inyo. Dahil sabi ko baka magkaroon ng at mabalik yung kanya. Medyo matagal-tagal muna para hindi siya
makapag-isip na umuwi muna sa inyo. So sabi ko, di muna kayo pwede magkita. Pero dadalawin ko sila dahil bibigyan ko sila ng allowance. Sila lahat naman na may allowance. May allowance sila? Sila lahat. Kada buwan? Wala. Ayan po si Kuya. BSM kape po yung ininom niyo. Ito lang talaga ang kape na. Ang kaping may puso. Kaping may puso. Ito lang ininom ko. Di ako uminom ng ganito. Maganda yan, no? Tagal na. Maganda yan sa katawan yung ano yun. Wala itong kabag. Kaya Ang ano kasi train on, may kabag eh. Oo. Tapos nakakalaki ng tiyan. May acid. Yan kasi ano. 16 ako. Oo. Nakapag ano yan eh. Nakapag ano yan ng katawan. Pagpaganda ng katawan. Saka maganda yung metabolism. Oo. Huwag kang uminom ng ano. Diba, kahit mahal to, pero Pero ano naman, mas maganda sa katawan. maganda sa katawan. Medyo may kamahalan talaga. Pero maganda sa katawan. Dahil hindi ko siya pinagpalit sa ibang kape. Oo. BSM lang ang ininom. BSM mo. Pag mga tira na, mga 5 piraso na lang, pupunta agad ako doon sa church kasi bibili ako doon. Sino binabilan mo? Si Ate Edna? Oo, sa church. Kaya Ate Edna. Pag Sunday, pag nagsimba ka? Hindi, pag hindi, yung kahit anong araw, basta pumunta ka doon before 6 o'clock, nandun tayo nagtitinda, yung gabi na wala na. Nagtitinda rin pala sila sa labas ng ano? Simbahan. Labas ng simbahan? Opisina ngayon eh. Doon na? Oo, wala na doon sa labas. Ang opisina nga na sa ano na, sa loob. Ayan, sa mga nais po bumili ng BSM Coffee po, sa church na po yung ano nila. Oo, ito lang iniinom ko. Hindi ko uminom ng ibang kape. Yun. Kumusta ang lasa? Ang sarap, no? Sarap. Masarap. Hindi siya matamis, hindi siya matabang. Sakto talaga. So, yung ano, yung pamilya pala ni Darlene, may allowance pala yun sila. Kaya? Oo, bibigyan ko. Ganun ako. Hindi ako nag-turkit na sa akin si Darlene eh. Hindi ko binibigyan sila. Yun. Bibigyan mo pa rin sila ng allowance kasi parte pa rin sila ng aking pamilya. Oo. May vlog o wala. Pero, binabalag mo pa rin ba sila? Binablog pa rin. Pinakausap ko sila na iba-vlog ko. Oo. Nakita kami. Hindi naman pwedeng. Alam mo, pag ibinigay sa'yo ni Kalinga Vlog at iniwan sa'yo ni Kalinga, mong porkit wala ng Diyos, iiwanan mo. Kahit ngayon kay Josie hanggang pagkamatay, talagang hindi ko iniwanan eh. Oo. Hanggang pagkamatay. Kapag ibinigay sa'yo. Oo. Dahil Task kasi natin yun. yan kasi nasusubukan yung totoong charity. Anong klase charity ka? Maraming pumupuna sa atin pero hindi ko iniintindi yun dahil hindi nila naintindihan yung mga katotohanan ng paggawa ng ginagawa. At pagtulong ko lalo na dyan sa kanila pamilya ni Darlene. Kaya ngayon, hanggang ngayon, kung noon iniwanan ko na sila na mahina ng Diyos, ano na mangyari sa batang yan? Baka nakahasa na yan sa labas. Oo. Yun ang totoo. Hindi ako yung taong ano. Kaya doon sa mga sa mga nagsasalita, nang baba sa akin, pasensya na. Pero mali lahat ang mga nalalaman nyo. Si Darlene ay, si Darlene, si Marian, si Marisa, lahat ng mga bata, sila ay charity ko. Ilan yan sa isang pamilya? Napakarami yan. Saka sinabi naman talaga ni Kuya Bal, lahat ng ginagawa natin, nagsushooting ng tayo, nag-artista ng tayo, lahat yan ay charity. Oo, yun. Oo, tama yun. Yun ang ano. Yung sinasabi ng isang teacher na eat charity sa loob ng isang buwan, yun ay noon pa yun. Binago na yun, naging 2 pa nga eh. Oh. Tapos ngayon sinasabi lahat ng galaw natin, charity na. Yes, oo. As long as may pagtulong. Oo. So kaya maraming nabasa din ako ng mga good comment din about sa iyo. Na believe daw sila sa iyo kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin pinabayaan yung pamilya ni yung pamilya ni Marian. Na kahit na medyo pasaway sila, pasaway yung pamilya ni Marian pero hindi ka pa rin sumusuko na tulungan sila. Totoo yun. Hindi sila dapat sukuan. Lalo mo silang kahabagan at gawaan. Dahil alam mo
meron talagang kulang sa kanila. May mga kailangan baguhin sa kanila. Pilit naman silang ginagawa yun para mabago sila, pero lumilihis sila. Bilang isang charity vlogger, hindi ka dapat sumusuko. Yun. Mali yung salitang suko. Mali yung salitang pagsuko. Hindi yun tutuon charity vlogger. Yun. Yung sumusuko agad, no? Yung sumusuko, ano yan eh? Ano lang eh, Diyos lang hinahanap ng ganyan. Yung kay Josie na, grabe yung sakripisyo doon. Oh, yan. Dahil iniwan sa'yo yan, pagtiisan mo. Hanggang sa huling hantungan Huling ni patak Josie. at huling hininga. Huling hininga ni Josie, talagang di ko iniwan eh. Oo, totoo yan. Speaking of Josie pala, ano mga mamimiss mo kay Josie noon? Yung tambalan natin. Ano yung mga biruan namin, yung kapanahon na malakas pa siya. Ano siya, hindi, yung bibig niya hindi mapipigilan. Basta kung ano sinasabi niya, yun lang talaga yung sasabihin niya. Yun ang nakakamiss sa kanya. Yun bang, wala siyang preno-preno. Basta kung mag-bad word na siya, ganun talaga siya. Oo. Kilalanin mo siya, ganun siya. Oo. Yun ang nakakamiss sa kanya, yung mga pasigaw niya, yung mga tili niya. Yun ang nakakamiss yung kay Josie. Tsaka yung, di ba, plano mo sanang pumunta doon, yung pagkamatay niya? Plano ko sana noon, kasi parang may pinagkabalahan yata ako ng mga panahon na yun. So, siyempre, inaantay ko si siyempre, may mga tao, paamot tayo. So, inaantay ko rin. Grabe yung ko doon. Hirap mo. Biyahe, bagbantay, iniwanan pa ng pamilya, walang nag-ano. Pero talagang di ako sumusuko ay. Kaya nawala man siya, nasa langit na siya, pero kumbaga hindi siya ano sa akin. Kung hindi siya nagtatampo. Kasi alam niya nung ginagawa ko lahat para sa kanya. Correct. Sa lahat, alam natin ginagawa natin. Bashers is everywhere, bashers where lahat yan. Walang problema yun. Normal lang yun yung mga bashers. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin nakamiss sa kanya. Lalo na sa tambalan na natin, yung love team nating tatlo, maraming natutuwa, parang namimiss daw nila yung tambalan natin, Josie at correct, totoo yan. kasi naka-trademark din yun eh. Trademark yun. Sa channel ni Kalinga Prab yun eh. Kumbaga marami ding supporters doon eh, maraming community doon. Marami na nakukuha doon. Maraming community doon eh. Kaya ano masasabi mo sa mga community ng yung community natin, ng Touch Universe, tapos yung isa, ano sa'yo? Rexy Universe. Ano masasabi mo sa kana? Sana kahit nawala na si Josie, wag nila tayong iwan, no? Dapat wala tayong iwanan. Oo nga. Tuloy ang suportahan, kahit wala. Ang Rexy World mananatili. Ang Touch World Touch Universe. Touch Universe mananatili. Kaya tayo. Sana suportahan tayo. Sana suportahan nila pa rin tayo, no? Yung kahit wala si Josie, kahit wala na si Josie, tagumpay namin, tagumpay na rin ni Josie. Yung kaming kalimutan. Kasi alam naman nila na ginagawa natin ang lahat para matulungan sila pamilya ni Nanay Josie, no? Makatulong tayo. Kahit nawala na si Nanay Josie, suportahan pa nila tayo, no? Tama. Kumbaga, isipin na lang nila na buhay siya ni Nanay Josie. Pag nagsama tayong dalawa, buhay si Nanay Josie, ano? Correct. So, ayan. So, alam ko naman na masaya na si Nanay Josie sa feeling po ni Lord God. Tama. Alam ko naman, ginaguide niya tayong dalawa. Tama. So, about sa kina Darlene, so, yan, marami natutuwa sa'yo. Ay, salamat. Marami na pabilib sa'yo kasi, yun. Sa lahat ng mga galit na sa kanila at nagbalik sila ngayon, salamat ng marami doon sa patuloy niyong suporta at patuloy niyong pag-subscribe sa akin. Dahil siya pinakita kung hindi ko pagsuko sa pamilya nito. Ako'y nagpapasalamat at lubos na nagagalak sa mga pangyayari. At minsan nalulungkot na rin doon sa pangyayari sa buhay nila, pero ganun talaga eh, kailangan natin tumulong. Tulungan natin sila. Sana patuloy kayong suportahan niyo si Darlene hanggat sa kanyang pagdalaga, hanggat sa kanyang pagtapos. At saka yun, marami nagmamahal sa'yo kasi isang batang paslit na tinulungan mo na makabangon sa
sa pinagdaan ng buhay. Kaya tingnan mo ngayon ang video mo talagang viral. Maraming sumusuporta sa iyo. Dumaan ako sa butas ng karayom niya. Kasi kinakausap ko yung mga kamag-anak. Sabi niya, ayaw namin makialam dyan. Ayaw namin, kami gustuhin man namin na tulungan mo yung bata. Pero kami, hindi kami pwede mag-desisyon kasi yung nanay ang kailangan niya. Hanggat sa isang araw, talagang sinadya ko na November 1 yun. Sabi ko, ito yung araw na mag-vlog ako. Puntahan ko sila. Sigurado ako na nandun din si Marisa. November 1. Pagdating namin ni Mrs. Lap, nandun si Marisa. Doon kami nag-uusap. Sabi ni Marisa, nung una at tumili pa siya at ayaw niya. Sabi niya, hindi daw pwede. Pero nung bandang huli, sabi niya, ayaw din naman talaga sumama sa kanila yung bata. Sabi niya, sige, mas gusto ko pang nasa iyo si Darlene. Kasi nagdadalaga na siya, baka mapahamak pa siya rito. Baka magahasa. Kasi si Darlene, kapag wala dito yan, wala sa kanila, namamalimos, nangangaruling, yan ang ginagawa niya at naghahanap ng trabaho talaga. Oo. Kaya, Madiskarte. madiskarte pa. Minsan nga, pag nadaanan ko, pagbuta ko ng mantagbak, nahingi sa akin, binibigyan ko naman, 10, 20, Yun yan, minsan 100. Sinahawa ko sa bata eh. naging ano niya, nakasanayan niya, nabuhay niya. Kilala niya lahat yung mga kalingap, hinihingian niya. Oo. Nakakalungkot din sa part ko kasi ginawa ko naman lahat. Pero okay lang, nagpasalamat din ako sa bandang huli. Kusa na lang talaga siya ibinigay sa akin ni Ate Marisa. Oo. At bagamat dumaan kami sa butas ng karayom, pasalamat pa rin ako. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Yes, oo. Yung kahit paano yun, mabigyan mo na magandang kinabukasan si Darlene. Sa feeling mo Sa kuya. tulong ng mga sponsor, kasi yung mga sponsor malang ano, Kuya, thank you. At yun, malaki ang pasalamat ng, siyempre, yung pamilya, talagang papasalamat sa iyo. Kasi pinagkatiwalaan ka ng pamilya eh. yes. Nagtitiwala sa yung pamilya ni Darlene. Salamat din po doon sa mga dating malakas talaga yan. 3 million kay Ram yan, si Marian. Salamat doon sa suporta nila at tiwala nila kay Dr. Lam. Simula nung naibigay sa akin ni Ram, nakita nila yung paanong tulong na ginawa ko sa kanila. Hanggat sa dumating yung punto na kalitsi-litsi na yung buhay nila. Hanggat sa dumating na yung punto na kahiwa-hiwalay na talaga sila dahil mag-asawa si Marisa. Salamat ng marami doon sa mga patuloy na sumusuporta, lalo na kay Dr. Lam ngayon. Lalo ngayon na inabangan nila yung magbawat yugto ng buhay ni Darlene dito sa kung nasaan man si Darlene ngayon. Nagpasalamat ako ng marami doon sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na nagmamahal sa pamilya nito. At patuloy din ang subscribe at pagmamahal din po kay Dr. Lam. Maraming salamat talaga. Yun, salamat kuya. At hindi, isa pa, nagpapasalamat ako marami doon kay Kalinga Prab. Doon sa Yun, tiwala na ibinigay niya. siyempre. Pinagkatiwala ka ni Kalinga sa akin kay Marian. Pasalamat ako ng marami din. Kung walang Kalinga Prab, wala din po si Marian. Wala din po Dr. Lam. So salamat ng marami Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna, kay Ma'am Jack Tapio. Hindi ko makalimutan yung tayong tatlo ang magkasama doon. Oo, salamat tayo yung magkasama nung sa SM. Bakit lagi tayo magkasama ni Star Lagi Hacks? tayo magkasama. Pag si Carla, tayo din Oo. tayong tatlo din nag-ano sa mga ganyan. Pero Salamat. para sa'yo talaga yun kay Oo. para sa'yo yan kay si Marian. Salamat ng marami. At God bless po sa ating lahat. Ayan. Salamat kuya. Sana di kayo magsawang suportahan ang Thank pamilya you. ni Darlene. At siyempre sa mga sponsors na patuloy na Thank you so much kay Ma'am patuloy na ER. tumutulong. Thank you so much kay ER. Thank you so much kay Tita ER na patuloy na siya po ang sasagot sa mga pangailangan ni Darlene pagdating sa pag-aaral. Wow. Hanggang sa kolehiyo. Wow, Hanggang grabe. sa magtapos si Darlene. At salamat din po kay Boss Leo D na siya din po sasagot sa iba pang pangailangan ni Darlene. Hindi natin alam, baka sa darating ang panahon ba. Hindi natin alam, si Boss Leo nang bahala dyan. Hanggang mag-college yan, magkulihan. Oo. Magkulihan. Pero gusto niya talaga kung saan nag-aaral si Tita Ate Biansin niya, doon din daw siya mag-college. Sa ano? Sa Naging Lako. idol niya. Sa Lako. Idol niya si Ate Biansin. Sa Lako. Oo, sa Lako talaga yun. So sa Lako din siya magka-college pagdating ng araw.
Baka nga pag grade 11, grade 12, dito ko na siya sila ko ilagay. Para masanayan niya na yung buhay naman. Yun. Depende sa ating mga butihing mga sponsor niya, Tita Ia. Sa akin. Kasi isa sa gusto ko makita ng bata yung pagpupursige siya mag-aaral. Pagdating ng 11 and 12 siguro, ilagay mo na siya doon sa malapit. Para magkaroon talaga siya ng pagpupursige na magtapos para sa kanyang sarili. At para matulungan niya rin yung kanyang pamilya pagdating ng araw. So, ayan. Salamat. Kalingap Tata, thank you so much. Ginagawa Support ito nyo ni kay Dok. Kalingap Tata. Yan. Sa Salamat kayo. kanyang, ginagawa araw-araw at saka sa kanyang panunood ng video sa kanya. Yan, ginagawa po ito Dr. Lab para mabigyan ng magandang kinabukasan po si Darlene. At siyempre, mapalayo sa mga temptation, sa mga tentasyon po. Totoo yan. Sa na nakapaligid sa kanya. Tama. Kaya palike and share po ng video nito mga kalingap. Huwag natin kalimutan. Support natin ang video na ito. Yan. Thank you po. Palike and share po. Maraming salamat po. Huwag natin kalimutan suportahan po ang ama ng kalingap na si Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at siyempre kay Kalingap Rob. Maraming salamat kuya. Thank you. God bless. Kuta na naman. Kuta na naman. Mga kalingap, ayan, panibagong naman natin kay Kuya Dr. Lab. Kaya thank you po mga kalingap sa Gusto ko sana pasakan ng mga bato. Maraming Diyan ang salamat. kambing para busog lagi. So, God bless po sa atin lahat mga kalingap. Nasa lubong dito sa tulay.